una, napaka Marcosian, no? Kasi pinanganak na ako nung panahon ni Marcos Sr., so yung bagong lipunan na tinatawag, no? So parang ganun yon. Pero ang tanong ko, usually kasi pagka sinasabi mong bago, it's either nagkaroon ng revolusyon, nagkaroon ng gera, na i-rebuild mo yung buong lipunan. No? Noong panahon, ang justification ni Marcos Sr. ay may threat ng communism. Na ginamit niya yung konteksto ng Cold War para sabihin, ito, new society. Pero ngayon kasi, kung ako yung mga tao ng previous administration, kung medyo magtatampo ako, kasi parang wala ba kaming ginawang tama? Na ibig mo sabihin, luma yung dating Pilipinas, nalugmok ba talaga ng grabe yung Pilipinas? Kasi, ibig sabihin, pagbago, ibig sabihin, nagsisimula ang Pilipinas, nagsisimula ang lahat ng maganda sa Pilipinas sa ngayon. So, wala nangyari na maganda mga nakalipas sa mga so yun fundamentals. Ngunit, kung ako naman ang supporter ni Marcos or ako yung nakapaligid kay Marcos Jr., matatakot din ako kasi napakadaling singilin siya niyan. Diba? Kasi doon sa 2028, pag walang nagbago... Naku, baka mag-boomerang pa. Oo. Anong nagbago? Diba? Asan na yung pagbabago na sinabi mo? Pero Prof, bakit po itong logo na yan o kampanya na o rebranding na yan ay dun sa pagkatapos ng fiasco ng tourism? Mga logo-logo na ganyan. Parang sabay-sabay yung mga rebranding. Even Pagcor, nagpalit din sila ng kanilang logo. Baka merong kinukonsulta ang administrasyon ng mga communication strategies na gumagamit ng mga ganitong lengguwahe. Pero dapat malaman nila na yung paggamit ng mga labels, madali ring ibalik sa iyo yan eh. Lalo na sa panahon ngayon, pwedeng gumawa ng meme, pwedeng baguhin lang yung isang letter doon. Iba na ibig sabihin nun eh, di ba? O tanggalin yung letter B, tapos iba na yun. Di ba? So, yun. Pangalawa, yun na nga, madaling masingil.